Pagkatapos matalo ng TNT Tropang 5G dito sa Barangay Ginebra sa finals, hindi na siguro nakapagtataka na gagawa na raw ng mga trades ang TNT. Ang balita ngayon ay kukunin na raw ng katropa itong si Cedric Barefield at siya na ang magiging bago nilang point guard. Ang balita natin, baka daw isabay na rin itong si Christian David na kukunin ng katropa. Posible raw na baka ang maging kapalit ni Christian David ay si Poy Eram. At ito namang si Cedric Barefield ay baka itong si Reynam Batak o baka naman si Kim Aurin. Magkakaroon daw ng major revamp dito sa TNT pati na rin sa iba pang teams dito sa MVP group para maipakita na ready talaga silang sumabay dito sa Barangay Ginebra. Ngayon, itong TNT tropa daw ay nagre-ready na talaga dito sa mga gagawin nilang changes. At sa tingin ko, mukhang merong mga major moves na gagawin itong TNT bukod dito sa pagkuha sa mga nasabing players. Sa ngayon, itong MVP group daw ay nagkakaroon ng mga meeting para ma-determine kung sino pa ang makakailanganin ng katropa. Wala pang import ng TNT dito sa commission sa darating na Governor's Cup pero ang balita natin daw baka itong si Darius Day ang isa doon sa mga posibilidad although hindi pa yan 100%. Ngayon ito namang si RR Pugoy na naging free agent ay binigyan na kaagad-agad ng 3-year contract extension and of course well-deserved yan sa ganda ng nilaro ni Pugoy dito sa finals. Pero ang sentro ngayon ng usapan na itong mga trades na gagawin daw ng katropa at sa tingin ko magiging maganda talaga to para dito sa TNT at lalo na alam natin na medyo magiging mabigat yung usapan nila lalo na syempre alam naman natin na seryoso itong TNT dito sa gagawin nila na pagpapalakas sa kanilang roster at alam naman natin na magiging matindi rin yung magiging revamp dito para tapatan itong SMC na nagre-ready na sa Governor's Cup. Ito namang San Miguel Beer ay nagulat dahil lalo daw humusay itong si George King yung kanilang import. Mukhang ito raw si George King kung naalala ninyo ang ganda ng in-score nito noong naglaro siya para dito sa Blackwater Bossing. At ngayon daw inaasahan na baka ganyan din ang maging laro niya sa San Miguel. Mukhang very impressed daw si team manager Gia Manilla pati na si Coach Leo Austria doon sa pinapakita nitong si George King at yan ang dahilan kung bakit ngayon inaasahan ng marami na itong si King talaga ay magiging isa dito sa mga maituturing natin na mga sure na imports na magtatagal dito sa Governor's Cup. Alam natin na itong laro ni George King ay 3-point shooter at 4-point shooter yan. So mukhang nababagay talaga to dito sa San Miguel na ngayon ay naghahanap ng mga scorer. Kung titignan ninyo, no, yung kinuha nitong San Miguel George King na import plus yung kanilang mga recently acquired na players katulad ni Jerica Hanmisi at Paulo Hernandez, mga 3-point shooter yan. So mukhang maliwanag dito na ang San Miguel ay nagdadagdag ng mga 3-point shooters dito sa mga team nila. At parang gagawin nila yan para masiguro na mga shooter ang nakapaligid dito sa kanilang 9-time MVP na si June Mar Fajardo. So parang yan ngayon yung inaabangan natin na gagawin dito ng San Miguel Beer na mukhang determinado na bumawi dito sa Governor's Cup pagkatapos nung hindi nila masyadong magandang ipinakita dito sa Commissioner's Cup. Kaya nga itong San Miguel, hindi tayo magtataka kung meron pa yung mga trades na gagawin para mapalakas palalo itong kanilang lineup. Alam naman natin, itong SMC gusto nila yung kanilang flagship team ay laging championship ready. Kaya naman ito talaga yung inaabangan natin na mangyayari ngayon dito sa San Miguel. Na bukod sa pagkuha sa mga nabanggit na players ay meron pang mga ibang trades na binabalak yan ngayon para masiguro na magiging mas malakas na itong kanilang roster pagdating dito sa darating na Governor's Cup. Kasado na nga ba ang Grand Slam para dito sa Barangay Ginebra? Yan ngayon ang usap-usapan dahil mukhang ito raw San Miguel o rather itong Barangay Ginebra ay lalo pang magiging mas matindi yung lineup nila. Nag-champion na nga sila dito sa Commissioner's Cup alam natin na magkakaroon pa sila ng iba pang mga magagaling na players na sasali. Partikular na ito si Michael Phillips na kumpirmadong sasali na sa draft. At ibig niya sabihin malamang ito maging number 1 pick. So makukuha yan ng Barangay Ginebra dahil sa kanila ay draft pick ng Terra Firma. At kapag ito nangyari, talagang masasabi natin na magiging solid talaga yung lineup nitong Gene Kings. Wala namang kaduda-duda na itong Barangay Ginebra talaga ay isa dito sa mga teams na talagang masasabi natin ready na gumawa ng malaking move para naman maipakita sa lahat na sila talaga ay seryoso dito sa kanilang magiging kampanya next season. Yes, alam natin na susubukan din nilang mag-champion dito sa Governor's Cup. Pero
mukhang ito naman pagkuha nila dito sa darating na season, no? Yung bagong season sa pag-acquire kay Michael Phillips, magiging senyales yan nung Grand Slam bid talaga ng Gene Kings na inaabangan na ng napakarami. Dahil sa ngayon, itong si Coach Tim Cone, alam natin, nabigyan niya ng Grand Slam ang San Mig Coffee and of course ang Alaska Aces. Kaya hindi na ako magugulat kung ito yung magagawa ulit. So far, no, sa tingin ko naman, itong si Coach Tim Cone, alam niya kung sino ang mga players at mga pyesa na kailangan ng Barangay Ginebra. At yun, ang kanilang gagawin para masiguro na ito talaga yung mangyari. Dahil sa ngayon, mukhang hindi na talaga bibitiw itong Barangay Ginebra dito sa kanilang pagkakataon na makakuha ng mga tinatawag na mga bagong mga players at pati na rin yung iba pang mga tinatawag na mga new talents na magbibigay ng suporta dito kay Justin Brownlee na siyang kinakailangan naman nila talaga. Kaya magandang move talaga to para dito sa Ginebra at sa tingin ko na rin para dito sa PBA. At ang huli nating i-report ngayon, mukhang ito raw line-up naman nitong Phoenix Fuel Masters ay baka magkaroon din ng malaking pagbabago. Lalo na at ang kausap daw nila ngayon ay Titan Ultra dahil itong Phoenix sumama na rin doon sa mga teams na interesado na makuha itong draft pick ng Titan. Alam natin na itong Titan Ultra draft pick ay isa dito sa inaabangan ng marami dahil inaasahan nila na magiging mataas ito. At dahil nagdeklara na itong si Michael Phillips, mukhang magkakaroon na tayo ng tinatawag na malalim na draft. Kaya itong Phoenix Fuel Masters gustong makuha yung draft pick na itong Titan Ultra. Sa ngayon, itong Phoenix, maganda pinakita nung last conference kahit na na-eliminate sila dahil at least nakapasok sa playoffs. At tandaan natin, ginawa nila yan nang meron nang wala itong si Kai Balungay at may injury pa si Richie Rivero. Kapag nakarecover na yung mga yan, sigurado na magiging mas maganda ang ipapakita nitong Fuel Masters dito sa Governor's Cup. At syempre, dahil nga kung makukuha nila yung draft pick ng Titan Ultra, magiging mas malalim pa yung kanilang bench. At of course, alam natin na yun talaga yung inaasam nitong si Coach Charles Chu. Kaya naman talaga masasabi natin na magiging isa na to dito sa mga magagandang kalalabasan dito ng Titan Ultra. Pati na rin itong si Coach Charles Chu kung mapapaayos nila itong ganitong klaseng trade. Of course, itong Titan Ultra, the independent team yan, so pipilitin din nilang manalo. Kaya naman sa tingin ko, gagawa ng hakbang yan para maging maayos itong kanilang roster. Kaya naman sa tingin ko, magiging isa to dito sa kaabang-abang na mangyayari sa Titan Ultra kung magagawa nila to ng paraan. Kaya naman sa tingin ko, itong Phoenix at Titan mag-uusap na talaga yan. At kung magkakaroon ng kasunduan yon, sa tingin ko ma-anunsyo na itong trade. Tandaan natin, hindi lang independent teams na nagpapalakas, kung hindi maski na itong SMC at MVP group dito sa Philippine Basketball Association. Binabati natin yung ating mga regular na mga viewers na sila Jonel Alagon, si Anthony Alon, si Michael D, Ireneo Sanagsang, si Enju, si Dexter Domer, si Ronald Berbosidad, si Katsakino Dukusin, Joshua Giray, Espeo at Rosales Family, Mariali Palyari Mascarinas, si RG Bueno, Joseph Pineda, si Monde Guzman at ang iba pa. Katsakino Dukusin.